Hello, magandang araw sa inyo mga boss. Nimbag nga aldaw, kada kayo amin na po. So, andito po tayo sa Burgos. Ngayon, ang gagawin naman natin dito, additional ulit, nagpagawa sila ng cabinet. So, ayan, ang gagamitin natin materials natin dito na sa cabinet ay marine laminated board. So, double face na siya, baliktaran na may pintura. Nakalaminate na siya. So, ayan, tingnan natin mga natapos nila Foreman. Tara mga boss. So ayan, i-update natin. So andito na rin yung natin, yung lamesa na table saw. Okay. So ito yung laminated board po mga boss, marine siya. Marine laminated board. Okay, so dito sa kwarto, inuna na nila yung mga kwarto mga boss. So parang dun sa Malakang pa rin yung paggawa nila. So ayan, so maliit lang dito na space, kaya maliit din yung nilagay nating cabinet. Okay, dito naman sa kabila sa room 3. Okay, ganun din. Natapos na rin nila dito. So aging na lang kulang, tapos yung aging, tapos yung concealed para matakpan natin ito. So yan ang mga boss. So, ganyan lang yung paggawa mga boss. I-assemble na lang nila pag dumating materials natin na aging tsaka yung concealed. So, punta tayo rito sa room number 2. So, andito yung mga board mga boss. Ayan siya. So, ganun din mga boss. Kung itsura doon sa kabilang kwarto, ganun din yung itsura niya rito mga boss. So, yan lang. So, marine laminated board. Siyempre, may drawer din tayo dyan. Parang sa Malakang pa. Tapos dito sa likod, kasi hindi naman maganda yung uli dito. So nilagyan na lang natin ng backing. So may nilagay tayong manipis na laminated board dyan. So ayan, may backing siya. So pagkatapos yan, ipipix na lang natin yan pag babaray na natin. So alisin din natin mga baseboard na nilagay natin dati dyan para fix na fix. So ayan, hindi masyadong makita kasi medyo makipot yung itong space. So dito naman sa master bedroom, so wala pa akong nagawang design dito para sa cabinet. So ito, i-drawing ko ito mamayang gabi para malagyan na nila ng dito cabinet sa closet ni madam sa master bedroom. Okay, tapos susunod na rin nila dito, malalagyan na rin ito mga boss. Lalagyan na rin yan ng cabinet ng takip. Pati doon malalagyan din yan mga boss. So i-update namin kayo sa susunod na araw. Pati dyan sa baba maglalagay tayo ng pull out dyan, tsaka drawer, tapos mga shelves. Tapos din sa taas dito may ilalagay din tayo dyan mga boss dyan. So ayan yung natin ginawa natin dyan. So pagkatapos natin ma-assemble ito, ididikit na lang natin doon, itutok screw na lang natin. Okay, sa ngayon yan muna yung mga natapos natin sa araw na to. So balikan natin ito sa susunod na araw. Okay, alright. Magandang araw sa inyo mga boss. Nimbag nga rumabii tatakan niya yung amin na po. So andito tayo sa Burgos, yung project nating cabinet dito. So ayan, update lang natin mga boss kung ano mga natapos. Okay, syempre andito pa rin tayo sa Burgos kasi yung unang project natin dito ceiling, tapos yung pintura ng kisame tsaka yung wall sa loob. Tapos naging project natin dito yung tiles. So ngayon nakapag-decide sila, ang gusto nilang gamitin ay yung laminated board na, kasi laminated board kasi mga ginagamit namin boss. Hindi kami gumagamit ng solid wood kasi wala po kaming mga gamit para sa mga solid wood, at mahirap po maghanap din ng kahoy na mga solid. So
Kaya ang materials na ginamit namin dito, laminated board. So lahat ng project namin, laminated board yung ginagamit namin. So yan, dito mga boss, tingnan natin. So ngayon medyo gumagabi na mga boss, dahil ginabi na kami sa kaikot sa mga project. So dito sa master bedroom, yung closet nya rito, ito po yung update natin dito mga boss. So nilagay na, so lalagyan na lang ng aging yan, tapos yung mga pinto. So okay na mga boss, balikan natin yan sa susunod na araw. So dito sa kabilang kwarto, okay na rin dito yung na-assemble na rin yung cabinet dito. So madilim lang, hindi natin may pakita ng maayos. So andyan na rin, may drawer rin siya dyan. So halos pares lang sila ng mga cabinet dito nung yung ginawa nating cabinet dun sa Malakampa. So dito rin sa kabilang room, okay na rin. So okay na yata, kompleto na yata yung mga simbolin na lang yung mga pintuan. So naka-aging na rin ito. So simbolin nila ayan mga boss. Tapos dito sa kabilang room, okay na rin. Mas maliit na nga lang dito yung cabinet nila. So yan, mas maliit lang dito kung ikukumpara mo sa tatlo. So yan mga boss, yung update dito sa mga kwarto. Dito sa kusina, okay na rin. Nilagay na rin yung mga dyan, yung nilagay na rin yung cabinet sa taas, yung hanging cabinet. Tapos dito okay na rin. So ilalagay na lang yung mga takip nya. Yun na lang ang kulang dito. So meron na rin kaming nabiling handle para rito. So kadarating lang namin. So yan, may mga drawer din dito mga boss. So bali 4 na drawer. Tapos yung lagayan ng tangke. Tapos dito lagayan ng mga kaldero, lagayan ng plato tsaka baso. Tapos meron pa tayong isang space doon kung pwedeng lagyan ng ibang pangmagamit para sa kusina. So yan mga boss, i-update namin kayo sa susunod na araw. So ngayon, yan lang muna yung may ipapakita natin mga boss. Okay. So balikan natin ito sa susunod na araw mga boss. Okay, magandang araw po sa inyo, magandang gabi sa inyong lahat. Pag altaw kada kayamin na po. So magandang araw po sa inyong lahat. So i-update natin yung project natin dito na cabinet una, yung naging project kasi natin dito una, yung ceiling. Tapos yung pintura sa loob ng bahay, tapos tiles. So ngayon yung last na ginawa natin dito yung mga cabinet, mga boss. So i-update natin mga boss. Bali tapos na sila ngayon, bali pull out na sila foreman. Ayan na yung natin, mga gamit natin. So ito na yung last day nila sa cabinet dito mga boss. So ipakita natin mga boss kung ano yung mga natapos. Okay, tara mga boss. So ito yung labas ng bahay mga boss. So naipakita ko na to sa mga nakaraang video. So bali una, yung sinabi ko nga, ceiling lang tayo. Ngayon nag-additional na. Ngayon yung last na ginawa natin dito, yung cabinet. So sabi ni sir, pagkatapos daw ng sa bukod nila, gusto nilang ipatuloy itong pintura sa amin. Kami rin daw magpipintura. So gusto nila kami na daw tumapos. So sa mga nakapila dyan, so ganun lang talaga mga boss. Medyo natatagal lang kami sa mga ganitong project namin. Medyo dumadami kasing pinapagawa pag nandito kami sa site. So mga additional na lang mga boss. So tingnan natin mga boss kung ano yung mga natapos. Yan na yung tiles natin. So dito mga boss, ang ginawa natin dito, nagkabinet tayo rito. So ayan, nilagyan lang natin ng takip yan. So ang ginawa natin, kasi sila na rin kasi nagano nito, nagporma itong lagay ng cabinet. So nilagyan lang natin ng cabinet dito sa baba, tinakpan lang natin. Tapos siyempre nilagnayan natin ng parang flooring niya. Ayan siya mga boss. So laminated board din yan. Tapos yun, laminated board din yan mga boss. Yan, ganyan lang mga boss. So ang ginamit nating materials dito, puro laminated board, marine laminated board ang ginamit natin ditong
materyales. So ang isa niyan, pag bibili kayo, nasa 2,200 to 2,500, depende po sa hardware na pagbibilan nyo. So yan lang naman ang pinakamahal dito mga boss, yung board. Tapos sumunod na lang yung pull out, yung mga dito mga boss. Yan, ito na lang yung mga accessories na yung sumunod na mahal. So ilan lang naman yan. Tapos yung mga drawer, drawer guide, concealed. So yan lang mga boss. So dito, laminated board din ito, nilagay natin dito. Tapos concrete yan dito. Bali sila na kasi gumawa niyan, datnan namin na meron ng ganyan. So ang ginawa namin dito, naglagay na lang kami ng laminated board dito sa baba. Pinorma na lang namin ng laminated board. Bali naka-actual lahat ng sukat natin dito. So parang customized na itong ginawa natin. So siyempre, yung ibang video kasi natin, nagtatanong sila bakit daw wala daw puting. Wala daw 2 kick yung baba. So yan, naglagay na po tayo ng 2 kick dito sa baba para pag nagugas sila, pwede nilang ilusot yung paa nila rito sa baba. So ganyan lang, kasimple yung ginawa natin dito mga boss. Dito naman, ang lagay lang dito, pwede lagyan ng mga kaldero, yan, mga iba't ibang klase na pwedeng ilagay sa gamit sa kusina. Siyempre naglagay din tayo ng mga drawer. Yan, so siyempre 4 na drawer itong nilagay natin mga boss, may iba't ibang sukat. So pwede sila maglagay dito ng kutsilyo, kutsara, yan, may space pa rito. So dito naman sa taas, ang nilagay natin dito, laminated board din ito, bari per panel yung ginawa natin paglagay dito mga boss. Isang panel dito, tapos isang panel dyan, tapos isang panel doon. So pagkatapos nilang ginawa, saka namin isinalpak. So ang ginawa namin, para walang awang doon sa gilid niya, naglagay din kami ng backing. So manipis lang yung backing na ilagay natin dito para hindi pasukin ng mga insekto. So makikita nyo, hindi na to pader, kundi backing na po yan. So yan mga boss. So naglagay din tayo ng concealed, ng shelves dito mga boss. Removable siya, pwede ring alisin kung medyo malaking ilalagay mo. Pero dito sa malilit na parte, hindi na kami naglagay ng concealed. So tamang-tama lang yan. Doon sa ganito rin dito sa kabila mga boss. So ang ginamit nating dito, concealed hence yung pour overlay. Puro pour overlay lang yung ginamit natin mga boss kasi bawat isang kanto, dalawang nilagay natin magkadikit ito. Bali doon sa kabila, isang piraso dyan, isang piraso din dito sa kabila. Yan, okay. Tapos dito siyempre may rin dito, meron din tayong nilagay na shelves na pwedeng maalis. Yan, removable siya mga boss. So yan lang, ganyan lang po ang paggawa ng ng cabinet dito sa kitchen. So puro salpak na lang ginawa natin dito sa baba, tapos isinalpak na lang doon. Okay, so yan mga boss. Tapos ang last na ikinabit namin dito, siyempre yung mga handle. So may aging na rin yan. So dito tayo mga boss sa room 1. So dito sa room 1, parang sa Malakam pa rin yung ginawa nating cabinet dito. May isang drawer, tapos lagay ng hanger. Yan, halos pare-pares lang sila itong 3 kwarto. Yan. Siyempre may shelf tayong nilagay dyan. Yan. Tapos may isang drawer. Tapos lagay ng hanger. Ganyan lang kasimple yung ginawa natin dito mga boss. Okay? So may aging na rin siya. Yan. So may backing din siya, mga boss. May backing din siya. Pero manipis lang. Lagyan namin ng backing. Siyempre naka-screw rin yan. May nilagay tayong pag-screwhan dyan para nakadikit dito sa pader. Okay, so tapos yung mga screw, tinakpan na lang natin ng masilya kasi wala tayong mabiling screw cap. May ginagamit kasi dyan screw cap o kaya
mag-cut ka ng ganito, tapos idikit mo lang dun sa pinag-iskuran, pwede rin yung mga boss. So dito sa kabilang kwarto, punta natin mga boss. Dito sa kabilang kwarto, mas maliit lang kasi itong kwarto na to. So ang ginawa natin, ganito lang kasimple. Halos pare-pares lang sila mga boss. Yan, medyo lumit lang itong paglagay ng hanger. Okay, siyempre may drawer din siya. So ganun lang kasimple mga boss. Okay, ganun din ang paggawa namin dyan. Inassemble namin dito sa baba, tapos saka namin dinikit, tapos in-screw. Okay. So, punta tayo dito sa kabilang kwarto. Okay, ito na yung bahay. So, yan lang mga boss. Ganun din mga boss. So, parang dun sa kabilang kwarto din na may paghangaran tayo, tapos mga shelves. Siyempre, meron din tayong nilagay na backing. So, yan. Ganyan lang. Tapos may isang drawer dito sa baba. So, ito yung isang kwarto. Halos pare-pares lang sila ng style, mga boss. Okay. Okay, so ang pupunta naman natin ngayon, yung master bedroom. So dito sa master bedroom, iba yung gawa natin dito, ibang klase naman yung gawa natin, nagpa-L siya. So yan siya mga boss. So bubuksan natin. Okay. Ganyan din, halos magkapares lang sila, kaya lang parang mas malaki lang dito sa kabila. May shelves tayo nilagay dyan, tapos drawer. Siyempre naglagay tayo ng space dito sa baba. Tapos, siyempre, hindi mo naman may lalagay ito kung fix na fix lang. Tapos, ilulusot mo dito. Ganun kasing paggawa namin dito mga boss. Ginagawa namin bago namin idikit. Kaya, ang diskarte dyan, magbakante kayo rito para may lusot nyo itong drawer ninyo. Siyempre, unahin mong gawin ito. Pag nagawa na ito, dito naman tayo sa kabila. So, dito, bakante itong banda na ito. Tapos, tinakpan na lang namin. Kasi, pag ilulusot mo yan na ganyan, na mahirapan tayo. So, yan lang diskarte dyan. So, dito sa kabila, halos ganon din. Yan. Okay. So, ayan mga boss. Ganyan lang kasimple yung ginawa namin dito mga boss. Yan, para magka-idea lang kayo mga boss. Hindi ko sinabing expert na kami dito. At least, sineshare ko yung mga project namin. So, yan, may drawer din tayo rito. Tapos, syempre, meron din dito, secret daw. Kaya lang sinabi ko na hindi na secret. Yun, so may lagayan din sila rito mga boss. May lalagay sila, may secret na ano daw. Kaya lang sinabi ko na hindi na siya secret mga boss. Okay. Okay, yan lang mga boss ang itsura ng mga ginawa natin. So, yung picture nito mga boss, ipapakita ko na lang dun sa last video na part ng video mga boss para makita nyo ng maigi. Okay, so yan siya nga pala mga boss. Shout out muna tayo. So mamaya pagkatapos ng shout out, i-send ko, ibibigay ko yung mga picture nito sa last video, sa last part ng video. Okay, so sana nagustuhan nyo itong project natin mga boss. Sana nagkaroon kayo ng mga idea sa mga nagpapagawa ng bahay dyan at sa mga gustong gumawa ng mga project. Okay? So, shoutout po natin mga boss. Okay? Alright! Okay mga boss. So, shoutout po natin mga boss. Magandang araw sa inyo mga boss. Shoutout nga pala kina Ma'am Teresita Tagara Salvador from Spain. Sir Dominador Ramos from Seattle, Washington. Taga-Kamiling po siya. Eagle D from KSA. JC Senar from Isabela. Mark Ian Bulusan from Toronto, Canada. Angelica Cuenca. Kay Ma'am Elise Paraguas from Barcelona, Spain. At kay Ma'am LB Paraguas, Tayug, Pangasinan. Kay Sir Jomar Viloria from Cyprus Giant Ballesteros from
Kabaruan, Isabela. Kay Zeus Medel, OFW ng from Korea. At kay Sir Arnel Perpuse from Isabela. Ikaw naman, Foreman. Okay, shoutout din po kay Nicole Satumi, Victor Junior Wong Lee, Dexter Raga, Dasmariñas Cavite, Libor Alamada, Laban, Abar Alamada sa Lanao del Norte, Jano Uyama. Shoutout din sa mga taga Umingan, Pangasinan, Paramusalde, Laginte, Hobyal, Saudi Arabia, Abar Alamada, Yukito, Dakardi, new subscriber po natin ito. Bagong subscriber, welcome po sa aming channel. Ginalin Pineda, from KSK, Panikitarnak, and Lumen Siano, from Kuwait. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Jun Garol from Riyadh. Teresita Tagara Salvador from Spain. Shoutout din po kay Judmar Nemes from new subscribers po. Welcome po, welcome. Boss, hindi siya nag-review. Tsaka, shoutout din po kay Aida Pontelias from Hawaii. Mga boss. Aloha! Shoutout din po kay June Garol from Riyadh. Shoutout din po kay Ragnarok from Malta. Lagyan. May Cervantes from Japan. Basilio Magallanes from shoutout din po kay Sam Vlog TV. Sam Vlog TV, shoutout sa'yo. Shoutout din po kay Salvador Arpon from Calgary, Alberta, Canada. Shoutout po. Shoutout din po kila Bernie Semera Siwin TV, Imelda Dietes, Emilita Tan from Hawaii, David Panlilio, Tess Aquaman, Dagupan City. Shoutout po. Ayusin mo, baka magalit sila. Ganito, turong kita magbasa, ha? Enrico Santos, gano'n. No, okay. Tansa lang yung mga boss. Jeffrey, OFW from South America. Shoutout po. Okay. May Cervantes from Japan. Jenaline Pineda from Paniki, Tarlac. watching all the way from KSA. Parang paniki. June Garol watching from Riyadh. Shoutout po. Okay, Shoutout so po ayan sa mga lahat. boss, hindi sila nag-review. Kaya medyo nahirapan sila magbasa. Napupulo lang din mga boss. Okay. So ang gumawa na ito mga boss, ang umawak ng project na to si Foreman. Si Foreman Brodel. So tapos tinulungan siya ng mga anak niya, si Mga kapatid ko, mga barkada kong anak. mga barkada niyang anak, si Rodney tsaka si RJ. Tapos nung unang araw nila dito, tumulong si Bayaw Roger. So yan, bali Isang linggo siya dito, tapos sumunod na linggo kami ng tatlo ang... Bali ilang weeks ito na ginawa niyo? 2 weeks and 4 days. 4 days. 2 weeks and 4 days. 2 weeks at 4 days po nila ginawa itong project nila mga boss. So ang nagastos natin dito sa materials, ilan ba yung sabihin mo ng lahat-lahat na? Lahat po nasa 135,000 po. Opo. Ngayon nakapagpasound na tayo ngayon, hindi ba? Hindi pa. Bali, na-less ko na. Yun po yung overall total ng expenses po natin. 135,000 itong nagawa natin dito sa yung pinakita kong kanina, yung video kanina, umabot siya ng 135,000 lahat ng gastos natin, labor at materials. Tapos yung sahod natin ngayon hindi pa yata. Ililes pa po doon. Ilalis pa natin po natin. So para magka-idea lang po kayo mga boss, para alam nyo rin kung magkano talaga yung ma-estimate nyo, at least may magkaroon kayo ng idea kung gaano ka ba kamahal o kamura itong project natin. So ayan, yan yung nagastos natin dito, 135,000, tapos
siyempre ililis pa natin yung sahod natin ngayon. So yung kontrata natin dito, mura lang naman yung kontrata natin dito, mga 100, magkano ba? 155 po. 155 po yung ano natin. So meron pa tayong natirang konti. So yan mga boss. The boys. For the boys. Yan. So hindi naman siya, kung pag nag-estimate kayo, hindi naman siya mahal. Sakto lang. Sakto lang naman siya. Meron namang kwan sa pagod. So ang isa pang binabayaran nyo kasi dito pag kami gumagawa, yung pulido ng trabaho. Yun. Yan, tapos yung warranty, yung ano ang ano namin. Bawat project namin, gusto namin masaya yung nagpapagawa sa amin. Satisfied po siya. Oo. Tapos dapat maganda lahat yung pagkagagawa. Siyempre, pagkatapos namin gawin, siyempre kung magka-problema man, siyempre naka-warranty po yan. Pwede na babalikan po namin yan kung magka-problema man. Kasi iniingatan din namin yung mga pangalan namin. Lalo na po sa akin mga boss. Yan. So, ganyan lang mga boss. Sa susunod na video, nood na lang po kayo ulit ng mga ibang video natin. Tapos meron ba kayong sasabihin sa tungkol dito sa project dito? Foreman na lang. Papasalamat din ako kay Boss Ischio dahil sa tiwala niya sa atin. Nagawa natin ng maayos itong cabinet niya. Kay Ma'am pala, Kay Linlin. Madam Linlin, shout out po sa inyo. Shout out po kayo sa inyo, ma'am. Ingat po kayo dyan. So, next project po, kita po tayo ulit sa pintura ng bahay. Okay. So, ipon-ipon na muna to si ma'am. So, yan, maraming salamat ma'am sa tiwala. Kami yung pinili nyo. Kasi pinag-isipan ni Sir Cardo, Dalisa, si Sir. Papa nyo. Kasi pinag-iisipan nila kung solid wood o laminated board. So, ayun, gusto naman nila itong laminated board. So, laminated board yung ginawa natin. Kasi pag solid wood, hindi po kami gumagawa nun. So, yun lang po mga boss. Pag solid wood, hindi po kami yung pwede yung kontakin. Pang laminated board lang po kami. Modular po. Yan lang po ang ano namin dyan. So, meron pa kayong sasabihin? Kayo? Okay na. Shoutout din ninyo yung mga okay na? Okay na. Okay, so ako, meron pa ko yata sasabihin eh. Hindi ba naiyalang sila eh? Oo. So, ayun lang mga boss. Pag malayo po kayo, kung nga rin, magpa-festival kayo sa amin sa Cavite, yan. Siyempre, hindi na namin maupuntahan yan. Batangas, Laguna. Yan, medyo malayo na po sa amin yan mga boss. So, kasi may mga project din kami dito na kailangan namin tutukan, kailangan na nandito rin kami lagi. So, pag ganun kalayo, hindi na kami makakapunta kung sa mga ganun. So, pasensya na lang po mga boss. So, ang maganda na lang po dyan, meron naman kami tutorial dito. Pang-orin nyo na lang po yung tutorial namin para baka kayo mismo, kaya pwede nyo gawing DIY, kayo mismo yung gagawa ng bahay ninyo. O kaya, yung mga nagtatrabaho sa inyo, pwede nyo ipanood sa kanila para magkaroon sila ng idea. Malay nyo, mas magaling pala sila sa amin. Kami, hindi namin sinasabi na magaling kami, at least sinishare namin yung mga alam namin para makatulong tayo sa mga iba. So, pasensya na lang po sa mga malalayo, hindi po namin kayo mapupuntahan. So, ang gawin nyo na lang po, manood na lang po kayo mga tutorial namin para matuto po kayo, para magkaroon din kayo ng idea sa mga ganitong project. So, lahat po ng ginawa namin, i-check nyo po, may mga tutorial po kami. So, tingnan nyo na lang po doon. Ayun, kasi ako, itong cabinet na to, natuto rin din naman ako sa mga sa mga ganyan, nagtatanong lang ako, minsan nanonood din ako ng mga YouTube, ganyan, nanonood din ako, kaya natuto rin kami. Ngayon, sinishare ko rin naman kila Foreman, yan, sinishare ko rin sa kanila para ma-improve pa yung mga skills namin. Malaking bagay po yung ganun lang alaman na naisishare ni Buddy Mac sa amin. Hanggang ngayon po mga boss, nag-aaral pa rin kami sa tungkol dito sa modular cabinet, sa cabinet natin. Kung ano pa yung ibang siyempre hindi lahat ng project natin ganito lang kasimple. Siyempre yung iba, upgrade ng upgrade. Dapat alam din natin yung iba. So importante rin na magtanong tayo sa mga magagaling dyan. Yan, magtanong lang tayo. Kaya yung mga magaling dyan, pwede kayong mag-comment dito. Share. I-comment nyo dito, i-share nyo pa yung mga alam ninyo para makatulong po tayo sa iba at may share namin sa iba. So yan lang mga boss. Sana nakatulong itong video natin sa mga nagpapagawa ng bahay dyan.
at sa mga gustong gumawa ng ganitong mga project. So hanggang dito lang ang video natin. Okay. Okay, hanggang dito ang mga video natin mga boss. Maraming salamat po sa lahat. Subscribe na po kayo. Hit niyo po yung notification bell, pag-share na rin po mga boss. So hanggang dito lang ang video natin mga boss. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless. Keep safe po. Peace out. Yeah.